Naging usap-usapan po ang pahayag ng Department of Trade and Industry tungkol sa pagkakasya ng 500 piso para sa Noche Buena ng pamilyang may hanggang 4 na miyembro. Kasya nga ba ito o kulang? Ang sabi kaya ng netizens? Para po kay Beth Quinyo, kasya ito pero hindi ang mga pagkain na binanggit ng DTI tulad ng ham, spaghetti at macaroni salad. Pwede raw sa 500 piso ang isang ulam, kanin, juice at tinapay. Sabi ni Leticia Bargado, pwede ito noong mura pa ang bilihin. Mataas na raw kasi ang mga presyo ngayon. Sabi naman ni Iron William, tila nasa fantasy world ang DTI. Dapat daw silang mag-reality check. Tanong naman ni Mary Ann Ramos na namalengke raw kahapon kung ang sibuyas nga abot na ng 300 piso. Saan makakarating ang 500 piso niya? Mga kapuso, makisali po sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may nais din kayong maibalita sa inyong lugar, mag-PM na sa Facebook page ng Balitang Halik. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang lalaki at kanyang pamangkin matapos aksidenteng makuryente sa Uton, Iloilo. Ayon sa misis ng isa sa mga biktima, nagpaalam ang mister niya noong Huwebes ng gabi na aayusin ang naputol na linya ng kuryente kasama ang pamangkin niya. Sinabihan pa raw niya ang asawa na huwag nang tumuloy dahil madilim na pero umalis pa rin. Biyernes na ng umaga nang natagpuan ang barangay Tanod ang magtiyuhin na nakadapas sa damuhan. Walang pahayag ang iba pa nilang kaanak. Arestado naman sa bypass operation ang isang lalaking nagbebenta umano ng iligal na droga sa Tuguegarao, Cagayan. Nakumpiska sa kanya ang 20 gramo ng hininalang shabu na may halagang 130,000 pesos. Ayon sa pulisya, nasa drug watch list ng Philippine National Police at Philippine Drug Enforcement Agency ang 42 anyos na sospek. Wala siyang pahayag. Nagbabala ang GMA News Online sa kumakalat na peking article sa social media kaugnay sa panayam kay Finance Secretary Frederick Go tungkol sa mga investment. Ang sagot ng GMA News Online, hindi yan totoo. Hindi sa GMA Network o GMA News Online ang URL ng peking article. May mga link din nakalagay doon na posibleng phishing o isang uri ng cyber attack kung saan makukuha ang inyong personal na impormasyon. Para matiyak na lihitimo ang nababasa niyong balita online, bisitahin ang official URL ng GNO na www.gmanetwork.com/news. Epektibo ngayong December 1, ipatutupad na ng Department of Agriculture ang 120 pesos kada kilo na maximum suggested retail price ng imported na pula at puting sibuyas. Ang mga nagtitinda, umaalma. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Kulang ang lasa ng ilang paborito nating ulam kapag wala ang isa sa mga pangunahing rekado na sibuyas. Pero nakakaiyak ngayon ang presyo nito. Dito sa Blumentritt Market, naglalaro sa 160 hanggang 300 pesos ang kada kilo ng pulang imported na sibuyas. Nasa 120 hanggang 140 pesos naman ang puting imported na sibuyas. Mas lalong tumataas. Tataas pa po. Malaking dagok sa amin ang presyo ng sibuyas ngayon. So, paano namin gagawin yung pagtitipid? Kasi importante siya, unang-unang kailangan sa kusina. Para mapigilan ang lalong pagsipa ng presyo ng imported na sibuyas, epektibo simula ngayong araw ang 120 pesos kada kilo na maximum suggested retail price ng pula at puting sibuyas. Layon daw nitong mas stabilize ang presyo ng sibuyas habang tumataas ang demand ngayong magpapasko. Bagamat may kaunting bawas sa supply ng sibuyas dahil sa mga delay sa pag-angkat, ayon sa DA, hindi tama na higit pa sa doble ang ipresyo rito. Pero sabi ng ilang nagtitinda, wala pong mabibiling 120 kasi. Kahit po ikutin niya yung buong Divisoria, buong bilihan ng mga gulay, wala po siya makukuha 120 na puhunan. Wala po talaga mabibiling 120 sibuyas. Hindi po kaya. Kasi mataas po ang puhunan eh. Mahal nga po ang puhunan, hindi namin pwedeng ibenta, malulugi naman kami. Walang kita. Pati ang ilang mamimili, duda raw na may papatupad ang MSRP. Kahit may SRP po, hindi naman po sila sumusunod. Kailangan pong tiisin na lang ho. Hindi na yung normal na marami yung ginagamit sa pagluluto. Nagbabawas na lang ho kami. Hirap din kami.
Kaya ako, pag araw-araw ako namamalengke, so maghahanap kami ng medyo mura, magbabawas ka din nung bibilihin mo. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang overseas Filipino worker ang kumpirmadong patay sa sunog sa Tai Po District sa Hong Kong ayon sa ating Philippine Consulate General doon. Nagpaabot po ng pangkikiramay at tulong ang Department of Migrant Workers sa mga kaanak ng namatay na OFW. Tiniyak ng OWA na tutulong sila para maiuwi ang katawan ng biktima. May educational assistance din para sa mga naulila niyang anak. Isang Pinoy naman ang sugatan sa sunog. Nasa 84 na Pinoy ang naitalang ligtas. 7 Pinoy naman ang inaalam pa ng konsulado kung nasaan. Nakikiisa naman sa pagdarasal at pag-aalay ng bulaklak sa mga nasawi sa sunog ang Filipino community roon. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng apoy. Kinilala si Pinoy Olympic double gold medalist Carlos Yulo sa Stop and Salute flag raising ceremony sa Luneta Park sa Maynila kaninang umaga. Para yan sa kanyang kontribusyon sa bansa bilang isang Olympian. Bukod kay Yulo, kinilala din ang mga overseas Filipino worker bilang paggunita sa Overseas Filipino Month. Ayon kay Yulo, malaking karangalan ng pagkilala at alam din daw niya ang karanasan ng isang OFW bilang isang atletang nagsasanay sa ibang bansa. Winner ang ilang Kapuso stars at personalities sa 41st PMPC Star Awards for Movies. Isa si Dennis Trillo sa mga kinilalang Movie Actor of the Year para sa kanyang pagganap sa Kapuso film na Green Bones. Nakuha rin ni Dennis ang Male Star of the Night Award. Biro ni Dennis, mabuti raw ay may mga hindi dumalo kaya nakakuha siya ng Star of the Night Award after more than 20 years ng pag-e-effort. Panalo rin ang ilan pang bumuo sa Green Bones. Nakuha ni National Artist for Film and Broadcast Arts Ricky Lee at GMA Public Affairs Senior Assistant Vice President Ange Atienza ang Movie Screenwriter of the Year. Movie Editor of the Year naman si Benjamin Tolentino para pa rin sa pelikulang Green Bones. Samantala, itinanghal na New Movie Actor of the Year si Will Ashley ng pelikulang Balota. Takilya King and Queen naman, sina Alden Richards at Catherine Bernardo. Para yan sa highest grossing Filipino film of all time na Hello Love Again na collab ng Star Cinema at GMA Pictures. Congratulations! "24 days na lang, Pasko na! Ano ang hindi nawawala sa mga Pinoy tuwing holiday season?" Eh, syempre, di ba? Yung mga paandar na Christmas caroling. Lume-level up talaga ang pagiging extra every year. Ngayong 2025, may entry ang ilang estudyante ng Davao del Norte State College. Ayan, ganyan ang indak dapat, ha? At magkaka-boardmates sa panabo. Tila pinaglalaruan ang inyong mga mata at tenga sa kanilang pangangaroling, di ba? Oh, all out ba naman? Lalong-lalo na sa dance moves. With stunts pa yan at complete choreography. Natural lang daw ang kanila na ganyang katawan bilang street folk at contemporary dancers sila. Ayun naman pala. Eh, nung gabing yan, nakaipon na raw sila ng mahigit 2,000 pesos. Mahigit 1.6 million views naman so far ang naipon ng kanilang video. The serve maging trending!